tanghali. Mga balitang nakala at 40 sentimos na dagdag sa presyo ng diesel ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Presyo ng gasolina at kerosene may rollback bukas. Presyo ng itlog sa ilang palengke sa Metro Manila tumaas. Pagkasawi ng isang Pinay overseas Filipino worker sa Saudi Arabia, kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Ilan bang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated handang tumistigo laban kay Senyor Aguila sa susunod na pagdinig ng Senado ayon kay Senator Risa Ontiveros. Confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa panahon ng kanyang pagiging mayor sa Davao City nais ding busisiin ng isang kongresista. Artist at cast ng Wish Date Memoir ibinahagi ang kanilang first-time Wish Date experience. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 2, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Abiso sa mga motorista, panibagong price adjustment ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Araw ng Martes, October 3. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang magkakaroon naman ng rollback sa presyo ng gasolina at kerosene. 2 piso kada litro ang ipatutupad na bawas sa presyo ng gasolina at 50 sentimos naman sa kerosene. Bukas ay inaasahan dedesisyonan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hirit na dagdag pasahe sa jeep ng mga transport group sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Tila nabunutan ng tinik ang mga truckers industry sa inilabas na Executive Order No. 41 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang nagpapahinto sa paniningil ng pass-through fees ng mga local government unit. Inikayat naman ng Department of Trade and Industry ang mga LGU na ipatupad na ang Executive Order kahit wala pang Implementing Rules and Regulations o IRR. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Ikinatuwa ng trucking industry ang Executive No. 41 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 25 na nagpapahinto ng paniningil ng mga local government unit ng pass-through fees sa mga kalsadang pinonduhan ng national government sa kanilang mga nasasakupan. On that po, gusto kong sabihin on behalf of the truckers that this is the very first good news we have received in quite so far. Ang dami ng panahon na puro bad news ang nare-receive natin sa transportation. Ang Association of Truck Owners and Organizations o ACTO ay isa sa malaking samahan ng mga truckers sa bansa na may 3,500 members. Anila, umaabot ng hanggang 30% ng actual cost ng mga produkto at serbisyo ang galing sa logistics na pinapasa naman sa consumers. Dahil ito sa pass-through fees at iba't ibang sinisingil ng bawat munisipyo at syudad na dadaanan ng kanilang mga truck. May annual at ang iba ay monthly basis daw ang paniningil. Nasa 675 pesos hanggang 800 pesos ang sinisingil sa kanila. Pero ang pinakamataas na sinisingil sa road use taxes ang lungsod ng Maynila na umaabot ng 2,000 hanggang 2,500 pesos bawat isang truck kada buwan. Kapag hindi naman daw nagbayad ng mga locally imposed fees, di naman pinapadaan ang kanilang mga truck. This has been a long-standing issue, not just from the truckers, but even the manufacturers, yung pang mga local businesses. Kasi kailangan nilang i-transport ang kanilang mga negosyo, goods, services, at lahat ng binibenta nila, even the micro and small businesses. Tatlong bagay ang nakikita ng DTI na matutugunan ng EO41.
Una, ang ease of doing business alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng pamahalaan na padaliin ang pagninegosyo sa bansa. Ikalawa, matulungan ang mga local businesses na mapababa ang gastusin ng mga negosyante sa logistic costs. Ikatlo, direktang makikinabang dito ang consumer para mapigilan ang banta ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. So this EO 41 will directly address the plight that is and the sentiments of the consumers right now, which is to try to help in lowering the cost so that at the end of the day, when the product reaches them, goods and even services, mababa po kahit papano kaya pa po nila, affordable, and kung hindi man po bumaba, hindi naman po tataas. Ang pamahalaang lungsod ng Maynila agad naglabas ng kautusan para suspindihin na ang pass-through fees na sinisingil sa mga truck kahit wala pang nabubuong implementing rules and regulation. Umaasa naman ang Department of Trade and Industry na susunod na rin ang iba pang LGU sa naging hakbang ng Maynila. Kung ang City of Manila po, kung saan nanggagaling yung port, no, at nandoon ang karamihan ng mga trucks na dumadaan araw-araw, ay makakapag-issue po ng ganitong bagay, ay sana po yung iba rin po nating mga LGUs would follow suit. Umaasa din ang mga truckers na hindi lamang ang mga national roads ang isasama sa bubuuing Implementing Rules and Regulation o IRR ng EO41, kundi maging ang mga kalsada na patungo sa mga business center, manufacturing site at mga warehouse. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na tumataas ang presyo ng itlog sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng itlog noon pang buwan ng Hulyo ngayong taon na magsimulan tumaas ang presyo nito. Mula sa Commonwealth Market, makibalita tayo kay Harry Ilagan live. Harry, nasa magkano na ba ang itinaas ng presyo ng itlog ngayon? Magandang tanghali, Ella. Nag-ikot-ikot nga tayo kanina pang umaga sa ilang pamilihan dito sa Quezon City. At ayon sa mga nagtitinda nga, ay tumaas ng 10 piso hanggang 50 pesos ang kada tray ng itlog ng manok. Sa Mega Q-Mart, ang presyo ng small size na itlog ng manok, kada tray ay 225 pesos na. Dati itong 210 per tray. Ang medium size naman ay nasa po 240 pesos sa kada tray, dati itong 230. Sa large naman ay 255 pesos na kada tray, dati itong 240. Sa extra large naman, 270 na ang itinaas, dati itong 260 kada tray. Sa Muñoz Market naman, ang extra small ay 210 pesos na kada tray, dati itong 165 pesos kada tray lamang. Ang small naman ay 215 na kada tray, dating 210. Sa medium naman, dating 220 pesos na ang tinaas, dati itong 180 kada tray. Sa large naman, 225 pesos na dating 195 pesos. Sa XL naman, 200 pesos kada tray ang itinaas, 225 lang dati kada tray. Sa jumbo naman na itlog, 260 pesos kada tray, 250 dati, 215. Sa small, dating 200 pesos. 220 naman ang medium, dating 200 pesos. Sa large naman, 230 kada tray, dating 210 pesos lamang. Sa XL naman, Ella, 240 pesos na kada tray, na dating 220 pesos lamang. Yan muna ang balita mula dito sa Commonwealth Market. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harry Ilagan.
Pinupuntahan na ng National Food Authority sa Central Luzon ang mga magsasaka sa kanilang sakahan para bilhin ang kanilang mga inaning palay. Hindi ito tulad ng dati na ang mga magsasaka ang kailangang magsadya sa mga bodega ng NFA para magbenta ng palay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan pa nagsimulang magsadya sa mga palayan ang NFA at may nagbebenta naman ba sa kanila ng mga magsasaka? Yes, aga magandang tanghali. Nitong nakalipas na linggo lang nagsimulang magtungo at bumili ng palay ng ang NFA Central Luzon sa mga magsasaka sa ilang probinsya sa rehiyon sa kagustuhan nila na matulungan ang mga magsasaka para wag na silang magtungo sa NFA. At ngayon nga ay marami na ring mga bumibili ngayon ng nabibili na ang NFA na palay sa mga magsasaka. Kung dati ang mga magsasaka ang nagdadala ng palay sa National Food Authority sa Central Luzon, ngayon mismong ang NFA na ang nagsasadya para bumili ng palay sa mga magsasaka sa murang halaga na 23 pesos per kilo. Ayon kay Charles Alingod ng NFA branch ng Tarlac, nagpupunta na sila sa NFA ngayon sa mga magsasaka at mismong sila na rin ang nagdadala ng mga truck na panghakot at nagbabayad ng pera para bumili ng palay. Mas mababa ito ng 2 piso kumpara sa presyo ng traders na 25 to 27 pesos sa tuyong palay ng traders kumpara sa NFA. Kung wala po ang NFA kasi magiging ang domino effect sa consumer na maaaring tataas ang presyo ng bigas. Kaya nandito lamang po ang National Food Authority. Ang lahat ng aming serbisyo upang maiparating sa ating mga magsasaka, maski sa dibdib na buok, ay meron po kami mga bagong serbisyo ngayon na ito ang sinasabi ko na pwede namin pick upin. Tangkilikin po natin ang pagbibigay ng share ng palay para sa ating buffer stock through National Food Authority. Sa Bulacan, target na makalikom ng nasa 60,000 na kaban sa ngayon at habang sa Tarlac naman ay nasa 28,000 na kaban ng palay. Kapag sa National Food Authority naman sa Central Luzon, target nila na bago matapos itong harvest season sa buwan ng Nobyembre ay makalikom sila ng nasa 2.4 million na kaban para sa pangailangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang dito ang Department of Social Welfare and Development at BGMP. Kaya mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Samantala, papalapit na sa dulong Hilagang Luzon si Bagyong Jenny na ngayon ay nasa typhoon category. Ayon sa Pag-asa, palalakasin nito ang habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, may report si Ray Pelayo live. Ray, posible bang maging super typhoon itong si Jenny? Ayon sa Pag-asa, maliit ang posibilidad na maging super typhoon itong si Jenny. Pero maaaring maabot nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour. Sa ngayon kasi umaabot na sa 140 kilometers per hour yung maximum sustained winds nito at 170 naman yung kanyang gustiness o yung pagbugso. Kaninang alas 10 ng umaga, ito yung namataan ng Pag-asa yung 635 kilometers sa may east-southeast ng Basco, Batanes. Pumikilos ito ngayon pa northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Dahil nga dito sa paglapit nitong bagyong si Jenny sa extreme northern Luzon, ay nakataas ngayon ang signal number 1 sa Batanes, sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, ang northern at eastern portion ng Isabela, ang Apayao at ang northern portion ng Ilocos Norte. Makakaranas po dyan ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin sa loob ng 36 na oras. Kahit naman na walang signal sa ibang lugar sa ating bansa ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dahil pinalalakas itong bagyong si Jenny, yung southwest monsoon ng habagat. So malaking bahagi po ng western section ng Central Luzon, yung Southern Luzon area, at maging yung Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa susunod na 3 araw ay maaaring makaranas tayo ng mga pag-ulan dahil ito sa paglakas nitong southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, maaaring Huwebes o Biyernes ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo Jenny, pero maaaring yung mata nito o sentro ay dumaan dyan sa pagitan
ng southern part ng Taiwan at itong bahagi ng Batanes. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Roundup Balita. Isang konsyerto sa palasyo ang pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte bilang pagpupugay sa dedikasyon ng mga guro. Isinagawa ito araw ng Linggo, October 1, 2023 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Sa bisa ng Republic Act No. 10743 na nilagdaan noong 2016, itineklarang National Teachers Day ang October 5. Tampok sa event ang mga istorya ng mga guro na gumawa ng kahangahangang paraan upang maisulong ang pagkatuto ng kanilang mga estudyante. Si PBBM inalala ang kaniyang guro noong elementarya. What impact did it have my life? I learned to respect teachers. Doon kasi bilib na bilib ako doon sa naging teacher ko. Kahit mula noon hanggang ngayon, basta teacher ang kausap ko, ma'am pa rin ang tawag ko. Hindi ko na matatanggal yung habit na yun dahil sa kanya. Nagpapaabot tayo ng suporta sa kanila na maging matatag sila sa hamon ng pagpapaaral ng mabuti sa ating mga learners. Tutulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga kababayan natin sa Milan, Italy na pawang mga nabiktima ng illegal recruitment. Noong Biyernes, dumating sa Italy ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs at Philippine Consulate sa Milan upang tulungan ang Pinoy doon na makapagsampa ng kaso laban sa sinasabing illegal recruiter na nanloko sa kanila. Ayon kay Consul General El Mercato, mayroong 33 mga Pinoy ang nawalan ng nasa 39 million pesos mula sa dalawang agency sa Milan na sinasabing nangakong bibigyan ng trabaho ang mga ito. Sa ngayon ay nangangalap na ng mga ebidensya ang DFA upang makapaghain ng formal na kaso laban sa sinasabing illegal recruiter sa Italy. Kinumpirma ngayon ng Department of Migrant Workers ang pagkasawi ng isang Pinay Pinay Overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Kinilala ng DMW ang Pinay OFW na si Marjoret Gonzalez Garcia. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Migrant Workers Office sa Al-Kubar at Overseas Workers Welfare Administration sa mga otoridad sa Saudi Arabia upang imbestigahan ang pagkamatay ng Pinay OFW. Sa ngayon ay inaasikaso na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa labi ng OFW sa lalong madaling panahon. Nag-abiso ang lokal na pamahalaan ng Pasig City na pansamantalang ititigil ang bakunahan kontra COVID-19 simula ngayon Linggo. Ayon sa Pasig LGU, ito'y dahil ubos na ang bakuna at wala pang abiso mula sa Department of Health kung kailan muli magkakaroon ng supply. Tiniyak naman ng LGU na muli silang magpapalabas ng advisory sakaling magkaroon na muli ng supply ng COVID-19 vaccines. Ilang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services ang handang tumistigo laban sa lider ng grupo na si J. Renz Kilario o si Senyor Aguila. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na may 4 pang miyembro ng SBSI ang pumayag na tumistigo laban sa kanilang lider kaugnay sa umano'y issue ng child marriage at ilan pang kaso ng pang-aabuso. Ayon kay Senator Ontiveros, pumayag ang mga ito na magsalita kasunod ng plano ng Department of Justice na ilagay sa protective custody ang mga testigo. Dagdag pa nito, marami pang kasapi ng SBSI ang nagpahayag ng kahandaan na tumistigo sa Senado upang ibunyag ang sinasabing mga anomalya sa umano'y kulto sa Surigao del Norte. Patuloy sa pagtaas ang kaso ng tigdas sa bansa. Base sa latest disease surveillance report ng Department of Health, umabot na sa 1,114 ang measles cases mula Enero hanggang Agosto ngayong taon.
Mas mataas ito ng 215% kumpara sa 354 noong kaparehong panahon noong 2022. Mayroon ang naitalang 4 na nasawi ngayong taon. Patuloy naman ang pagbabakuna sa mga batang edad 9 na buwan hanggang 14 na taong gulang. Gumuho at nalubog sa tubig ang ilang bahay na nakatayo sa may Isla Bungad at Isla Puting Bato sa Barangay 20, Tondo, Maynila kahapon October 1. Nasa 10 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos na gumuho ang kanilang mga barong-barong. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente. Sa ngayon ay nananatili muna sa Delpan Evacuation Center ang mga naapektuhang residente. Nais ding busisiin ng isang kongresista ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong alkalde pa lamang ito ng Davao City. Ito ay matapos maiulat ang bilyon-bilyong pisong halaga ng confidential funds ng lungsod sa loob ng 6 na taon mula 2016 hanggang 2022. Narito ang report ni Rosa Licoz. Nanawagan si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Commission on Audit na imbestigahan ang ginawang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Naiulat ang nasa 2.6 billion pesos na halaga ng confidential funds sa lungsod mula 2016 hanggang 2022 o sa loob ng 2 termino ni VP Duterte bilang Davao City Mayor. Ayon sa mambabatas, nangangahulugan itong nasa 1.23 million pesos na halaga umano ng secret funds ang ginastos kada araw sa loob ng 6 na taon. Mas malaki pa umano sa pinakamayamang mga lungsod sa bansa gaya ng Makati at Quezon City. Dapat anyang busisiin ng COA kung ginamit ang pondo para sa confidential purposes at kung naaayon sa Joint Circular 2015-01 ng COA, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government at Governance Commission for GOCCs. Kung mapatunayang hindi, dapat anyang ibalik ang pera at magkaroon ng legal na aksyon kaugnay nito. Wala pang pahayag ang tanggapan ni VP Duterte kaugnay ng isyong ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng session break, ipinagpatuloy pa rin ng Senado ang budget deliberations para sa panukalang budget para sa taong 2024. Dito, humihiling ng confidential funds ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa susunod na taon. Mula sa Senado, may report si Herlin Delgado live. Herlin, para saan gagamitin ng AMLAC ang confidential funds at anong ahensya pa ng gobyerno ang nakasalang sa Senate budget hearing? Ella, nakasala nga ngayong araw sa subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Department of Finance o DOF at attached agencies at corporations nito, pati na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dito, Ella, ipresenta ni AMLAC Executive Director Matthew David ang panukalang budget na 371.5 million pesos. Kasama riyan, Ella, yung 50 million pesos na hinihiling ng ahensya na confidential funds para sa susunod na taon. Paliwanag ni David, iminamandato ng Anti-Terrorism Act na maging miyembro ng Anti-Terrorism Council ang Executive Director ng AMLAC. Nakadepende rin anya sa intelligence gathering ang kanilang pag-iimbestiga sa terorismo at terrorism financing. Kaya tinaasan nila ang hiling na confidential funds mula 30 million pesos sa 50 million pesos. Investigation involving terrorism and terrorism financing are heavily reliant on intelligence, making the investigation thereof unique compared to other financial crimes like money laundering. Sa ngayon, Ella, wala pang senadora nagtanong kaugnay ng panukala. Samantala, hinimok naman ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Customs o BOC na higpitan na ang pagtingin sa mga consignee upang matigil na ang pagpasok ng mga kontrabando gaya ng illegal na droga. Ella, sa ngayon, nagpapatuloy pa ang budget hearing para sa panukalang budget ng DOF at attached agencies nito. At yun muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Herlin Delgado. Nahaharap sa panibagong graft at malversation complaints si dating Pangulo
At ngayon House Deputy Speaker Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay ito ng umano'y maling paggamit ng 38.8 billion pesos na halaga ng Malampaya Fund. Batay sa mga tagapanguna ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated at boses ng Consumer Alliance Incorporated, nag-ugat ang kanilang reklamo sa nakuhang ulat mula sa Commission on Audit o COA taong 2017 kung saan nakadetalye ang disbursements ng pondo. Inaakusahan ng Electricity Consumer Advocates si Arroyo ng pag-abuso sa presidential discretion kung saan ginamit umano ang nasa 38.8 billion pesos na pondo sa mga proyektong walang kaugnayan sa Presidential Decree number 910. Nakasaad sa direktiba na dapat gamitin lamang ang Malampaya Fund sa mga proyektong may kinalaman sa exploration, exploitation at development ng indigenous resources na mahalaga para sa paglago ng ekonomiya. Naniniwala ang isang eksperto na epektibo ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag din ito ang implikasyon ng desisyon ng Pangulo na ipatanggal sa inilagay na floating barrier ng China sa Bajo de Masinloc. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Ipinaliwanag ni Professor Renato de Castro, isang political analyst at isang international studies expert, ang mga implikasyon ng ginawang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ipaputol ang angkla ng harang na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal upang pigilan ang mga Pilipinong mangingisda na pumasok sa loob ng bahura. No, unang-una ho, pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no, na in a matter of few hours, he made a decision. Despite, of course, the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard. Ipinapakita rin daw ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa food security ng bansa, lalo na't maraming mga mangingisda sa Zambales ang nawawala ng hanap buhay dahil sa ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Nagpapakita rin ito ng tunay na kahulugan ng independent foreign policy kung saan hindi sumangguni ang Pangulo sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas sa ginawang hakbang gaya ng Amerika, Japan at Australia. Ipinapakita rin daw nito kung paano tayo nakikitungo ngayon sa China na pumapalag na sa kanilang panggigipit. Ang tingin palagi ho ng China sa kilos ho natin, nasa likod natin ang Amerika. Nag-decide ho si Presidente na i-cut yun without consulting the Americans para ipamukha ho sa mga Chino, desisyon namin to. Kasi ang nakasalalay dito ay of course ang interest natin, food security, and of course this is a clear exercise ng independent foreign policy. Hindi rin inaasahan ng China ang ginawang pagpalag ng Pilipinas sa kanila. Unang-una, nagulat sila na talagang pumalag na tayo after 6 years. Na ewan ko, natatandaan nyo pa, iniimbita pa ni President Duterte na mag-operate dito yung Chinese Coast Guard and Chinese Navy, even Chinese fisher folks. No, siguro na nasanay din sila na hindi pa mapalag ng Pilipino. Pero of course ngayon medyo natauhan sila. Isa pang maaaring isinasaalang-alang ng China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Para kay Professor De Castro, epektibo ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, lalo na't bumabalik na ang mga Pilipinong mangingisda doon. Natatandaan nyo, noong panahon ni President Rodrigo Duterte, kinukumpiska ho nila yung best catch. No? Kinukumpiska. Tapos ina-announce nila ho sa kanilang media, kita nyo, atin to, kinukumpiska namin yung best catch ng mga mangingisda. Nagulat daw ang China sa naging hakbang ng bansa kaya't natataranta sila sa kanilang mga sagot. Medyo nagulat rin yung mga Chino. Paano sila magre-react ngayon? Kasi meron na talagang act of defiance, open defiance. So iba ho yung statement ng foreign minister nila, medyo minamaliit, which is directed primarily to their audience. Pero kapag nakarecover na ang mga ito, isa sa aabangan ang maaaring susunod na hakbang ng China.
Nakakatulong din daw ang mga combined maritime operations sa ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas. Una, nagpapakita ito na di tayo nag-iisa. Pangalawa, ang mga natututunan ng ating mga sundalo sa ganitong uri ng training. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May naitalang pagbaba sa approval at trust ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa huling resulta ng survey ng Pulse Asia. Sa kabila nito, nakakuha pa rin ng majority approvals ang dalawang mataas na lider ng bansa. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, kailan isinagawa ang survey at ano yung maaaring nakaapekto sa pagbaba ng trust at approval ratings ng Presidente at Vice Presidente? Yes, aga batay sa September 10 to 14, 2023 survey na isinagawa ng Pulse Asia sa 1,200 respondents, naitala ang pagbaba sa approval at trust ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Mula 80% noong June 23, nakakuha ng 65% sa approval rating ang Pangulo noong Setyembre. 73% naman si VP Duterte kumpara sa 84% noong Hunyo. Sa kabila nito, sina PBBM at VP Sara ay may pinakamataas pa rin na approval ratings kumpara kay nila Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa trust rating, 71% ang nakuha ni Pangulong Marcos kumpara sa nakuha niya noong June na 85%. 75% si VP Sara kumpara sa 87% noong June. Pero sa kabuuan, ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang may mataas pa rin na trust ratings kumpara sa ibang opisyal. Isinagawa ang survey bago o habang dinidinig ang panukalang budget sa 2024, partikular ang ukol sa pag-aproba sa 4.8 billion confidential at intelligence funds ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines ukol sa pagdagsa ng Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea ang ginawang panawagan ni Pangulong Marcos sa 18th East Asia Summit sa Jakarta, Indonesia na itigil ang delikadong paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia vessels sa South China Sea at ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Arestado ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isang suspect na iligal na nagbebenta ng baril online. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr., nakumpiska din ang iba't ibang kalibre ng armas mula sa suspect. Mula sa Camp Crame, kumuha tayo ng update kay Lea Ilagan live. Lea, paano nabisto ng CIDG itong suspect na iligal na nagbebenta ng baril? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nakatanggap kasi sila ng intelligence information kaugnay nga sa ginagawang pagbebenta ng baril ng suspect. At bukod dyan, nag-aalok din itong suspect ng baril online. Nasa mahigit sa 50 mga baril nga, Ella, ang nakumpiska ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Marikina City. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr., kabilang sa nakumpiska ay ang 25 long firearms at 27 na short firearms. Nakuha din sa lugar ang mga bala, mga major parts at minor parts ng baril at mga machine sa paggawa ng armas. Sinabi ni Chief PNP na aresto din ng CIDG ang isang suspect. Aniya, ibinibenta ng suspect online ang naturang mga armas. Inaalam din ng PNP kung sino-sino ang mga individual na nagpagawa dito ng baril. Base kasi sa impormasyon na natanggap ng CIDG, ilan sa mga nagpapagawa ng baril sa suspect ay pawang mga private armed groups ng ilang politiko, mga gun enthusiasts at maging mga pulis at military personnel. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Dagdag ni Chief PNP, malaking tulong para sa pagkakaroon ng payapang barangay at sangguniang kabataan election ang pagkakakumpiska na nasa mahigit sa 50 armas. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan.
Lumagda ng isang kasunduan ang Public Attorney's Office at Commission on Elections o COMELEC hinggil sa prosekusyon ng vote buying. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, may nahawakan na ba ang PAO na kaso hinggil sa vote buying? Magandang tanghali aga, kinumpirma ni Public Attorney's Office o PAO Chief Persida Acosta na sa tagal ng kasaysayan o istorya ng halalan sa bansa ay wala pa silang nahawakan na kaso ng hinggil sa vote buying. Kanina ay nilagdaan ng PAO at Commission on Elections o COMELEC ang isang kasunduan para sa prosekusyon ng mga reklamo o kaso hinggil sa vote buying o pamimili ng boto at pagbebenta ng boto. Tiniyak ng PAO na palaging bukas ang kanilang tanggapan sa mga reklamo ng vote buying na ayon pa sa COMELEC ay modernong kanser ng demokrasya. Nakaantabay ang mga PAO lawyer lalo na sa araw ng eleksyon. Seryosong hahawakan ng PAO ang mga kaso ng vote buying. Ayon naman sa COMELEC, whole of the nation approach ang kanilang ginagawa na hakbang laban sa pamimili ng boto. Bukod sa PAO, nakasama o makakasama rin ang COMELEC pangunahin na ang Department of Justice sa prosecution ng mga kaso ng vote buying. Isang memorandum of agreement din ang nilagdaan noong isang linggo hinggil dito. Sa ngayon aga ay may inihahanda ng 4 na disqualification case ang Committee on Kontrabigay ng COMELEC hinggil sa reklamo ng vote buying. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pinaiigting pa ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kampanya laban sa karahasan at pambabastos sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan. Ngayong araw, nagdikit na mga sticker ang LTFRB sa mga PUV na nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange hinggil sa kampanyang ito. Mula sa PITX, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, marami na bang natatanggap ang LTFRB na sumbong ukol sa karahasan o pambabastos sa mga pasahero? Ella, ayon sa LTFRB, hindi pa naman ganun karami. Pero may natatanggap na silang sumbong ng karahasan o pambabastos sa mga pasahero. At layon nga ng kampanyang ito na maiwasan pa ang anumang uri ng pambabastos sa mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Kaninang umaga nga, pinangunahan ni LTFRB Technical Division Head Joel Bolano ang pagdidikit ng mga sticker na may nakasaad na bawal ang bastos sa mga bus, modern jeep at traditional jeep sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bahagi ito ng inilunsad na kampanya ng ahensya sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2023-016 na tumutugon lahat sa karahasan sa mga pampublikong mga sasakyan. Alinsunod na rin ito sa Republic Act Number 11313 o Safe Spaces Act. Ayon sa LTFRB, kabilang sa mga gender-based harassment o yung mga uri ng pambabastos ang pagmumura, catcalling, wolf whistling at iba pang misogynistic, transphobic, homophobic o sexist na pahayag. Ayon sa batas, mayroong parusa sa mga mapapatunayang gumagawa nito. Ayon naman sa LTFRB, kung ang operator at konduktor o driver ang gumagawa nito, maaari rin silang maparusahan. Ayon pa sa ahensya, kung makaranas ang mga pasahero ng ganitong klaseng karahasan o pambabastos, maaari nila itong itawag sa hotline number ng LTFRB na 1342 o kaya naman ay magsumbong sa pamunuan ng mga terminal. Sa ngayon, Ella, dito sa PITX, maluwag pa yung sitwasyon ng terminal at hindi pa nagsisiksikan ang mga pasahero. Pero inaasahan nga na pagpasok ng Nobyembre ay bubugso ang mga pasahero na uuwi sa mga probinsya dahil sa holiday at isa yan doon sa pinaghahandaan na ngayon ng LTFRB. Yan muna ang ating latest live mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Dumating na sa lungsod ng Puerto Princesa City sa Palawan ang 450 persons deprived of liberty o PDL na sakay ng commercial vessel kagabi. Ito na ang ikalawang batch ng mga PDL na dumating sa Palawan mula sa New Bilibid Prison at Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Para sa detalye ng balitang yan, ay hahatid sa atin ni Andy Pagayona live. Andy, saan inilagak itong mga inilipat ng mga PDL?
Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Yung 400 na dumating na mga kalalakihan ay diretso sa Iwahig Central Colony at yung 50 mga kababaihan naman ay diretso sa Santa Lucia Correctional Institute for Women. Ang mga ito ay mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, habang ang mga kababaihan naman ay mula sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Pasado alas 6 kagabi nang dumating sa port ng Puerto Princesa ang mga person deprived of liberty sakay ng isang commercial vessel. Ito na ang ikalawang batch ng mga PDL na dumating sa Palawan at diretso ang mga ito sa Iwahig at doon ay isasagawa ang medical check-up bago ipasok sa kanilang paglalagyan. Ayon nga kay Levi Evangelista, tagapagsalita ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF, hindi nakarating si Director General Gregorio Catapang Jr. kaya si Superintendent Gary Garcia ng IPPF ang sumalubong sa mga PDL na dumating kagabi. Ang paglipat ng PDL mula sa New Bilibid Prison patungo dito sa Iwahig ay bahagi pa rin ng Oplan lipatan ng Bucor para na rin maiwasan ang congestion sa NBP at CIW. Sa kabuuan ay mayroon nang nailipat sa Palawan na mga PDL na umabot na sa 950 ngayong taon na kung saan karamihan sa mga PDL na nailipat dito ay mga taga-Palawan. Ella, sa ngayon ay hinihintay pa natin yung final list na ibibigay ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm para malaman natin kung ilan ang galing sa maximum at medium na dinala dito sa Palawan. Yan muna ang update mula dito sa Palawan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Nagdeklara na ng state of calamity ang siyudad ng Candon sa Ilocos Sur, bunsod ng lumalaganap na sakit ng baboy o African swine fever. At para sa detalye, may update si Toto Fabros live. Toto, ano na ang naging hakbang ng lokal na pamahalaan para mapigilan ang paglaganap ng ASF sa lugar? Yes, Sheila, simula ngayong araw ay nagpatupad na ng 15-day lockdown sa transporting, hauling at slaughtering and selling of pigs, pork and pork byproducts sa nasasakupan ng lungsod ng Candon sa Ilocos Sur. Ibig sabihin nito, Ella, tatagal hanggang October 17 o katumbas ito ng 2 linggo. Base sa inilabas na Executive Order number 16 na pirmado ni Candon City Mayor Eric Singson, nagdeklara ng state of calamity ang siyudad ng Candon sa Ilocos Sur nitong September 28. Bunsod ito ng paglaganap ng sakit ng mga baboy o ASF outbreak. 22 barangay na ang napaulat na apektado ng ASF virus sa bayan ng Candon. Magpapatupad din ng granular lockdown sa mga barangay na nasasakupan ito base naman sa inilabas na Executive Order number 59 Series of 2023 bilang bahagi ng preventive and control measures sa mga barangay na di pa apektado ng African swine fever outbreak. Pakinggan natin ang pahayag ni Candon City Mayor Eric Singson. At ideklara tayo. Iti City of Candon as a state of calamity. Tapno ti kasta, daytoy syudad tayo nga Candon, mausar tayo datay ko na tayo nga QRF, mawapundo tamno ada usaren tayo nga pangtulong karigiti natamaan ti ASF. Tiaramilin tayo po 2 Domingo, awan ti maparti nga baboy, uray di slaughterhouse. Awan iti aglako jay barangay ti baboy. Samantala nakatakda namang tulungan ng lokal na pamahalaan ng Candon ang mga hog raiser maging ang mga negosyante na naapektuhan ng 15 araw na lockdown. Ela 42 barangay ang mayroon ang bayan ng Candon City. Bantay sarado ito ng lokal na pamahalaan at ng City Veterinary Office upang wag nang kumalat pa sa mga kalapit na barangay ang nasabing virus. Ella. Maraming salamat, Toto Fabros. Labing 3 tao ang patay sa sunog sa 3 nightclubs sa Murcia, Spain.
Umaga ng Linggo, October 1, nang sumiklab ang sunog sa Fonda Milgaros Nightclub. Kumalat ito sa bakang katabing club. Batay sa ulat ng local media, kabilang sa mga nasawi ang mga miyembro ng isang pamilyang nagdiriwang ng isang kaarawan. Kinumpirma rin ng pulisya na lahat ng nasawi ay sa La Fonda, subalit may 14 pang unaccounted for. Siyam na tao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang simbahan sa Ciudad Madero sa Mexico. Mayroon pang 30 na trap sa loob matapos bumagsak ang bubong ng istruktura. Batay sa pulisya sa Tamaulipas, nasa 100 tao ang nasa loob ng simbahan nang gumuho ito. Pinaniniwalaan din kabilang ang mga bata sa mga natrap at nagpapatuloy ang rescue efforts. Ayon naman sa ulat ng local media, 10 ang agad na dinala sa ospital. Nakuha na ng Team Philippines ang kauna-unahang gold medal sa nagpapatuloy na Asian Games sa Hangzhou, China. Gaya ng inaasahan, nasungkit ni EJ Obiena ang gintong medalya sa isang record-setting performance sa pole vault nitong Sabado. Binura ng Pinoy Olympian ang dating Asia's best na 5.70 meters matapos itala ang 5.90 meter mark. Umabante naman sa semifinal round ang boxer na si Yumir Marcial matapos pataubin ang Thai opponent nito kagabi. Nanalo si Marcial via knockout, may 14 na segundo ang nalalabi sa second round ng kanilang match. Sigurado na ang bronze medal para kay Marcial na sunod na makakaharap ang isang Syrian boxer sa Miyerkules. Samantala, umakyat na ang Pilipinas sa pang-19 na pwesto sa medal tally na pinangungunahan pa rin ng China, South Korea, Japan at India. Olympics bound uli ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo matapos ang stellar performance sa 2023 World Artistic Gymnastics Championships sa Antwerp, Belgium kahapon. Ito ang inanunsyo ng Philippine Olympic Committee sa kanilang Facebook page. Bagamat sablay sa unang araw ng event si Yulo, nagawa nitong makabawi at pumangatlong pwesto. Naging highest rank eligible athlete ito sa floor exercise para umabante sa Paris Olympics dahil kwalipikado na ang top 2 finisher ng event na sina Artem Dolgopiat ng Israel at Frederick Richard ng Estados Unidos. Makakasama naman ni Yulo sa Paris Olympics si EJ Obiena na nauna nang nag-qualify sa parating na Olympic Games. Naging matagumpay ang isa na namang Wish Date concert na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi. First time na sumabak sa ganitong concert ang ilan sa mga cast at artists sa Wish Date Memoir. Kaya nagagalak sila sa isang unique experience. Narito ang report ni Gladys Toabi. Along ang mga wishers sa live performances ng mga featured OPM artists sa Wish It concert kagabi. Dahil ang bawat kanta ay talaga namang swak na swak sa bawat eksena ng short film. Pag-ibig nga yung nakikita mo, di ba? Pero bumalik siya sa'yo at nag-propose. Oh, spread your wings and fly, butterfly. Ibinahagi naman ng Queen of R&B na si Kyla ang kanyang naging kauna-unahang experience sa concert na ito. Grabe, sobrang nakaka-amaze yung the whole concept of the concert na meron live drama. So, parang first time ko na nagkaroon ng ganitong experience. It's so nice. And talagang yung mga tao, they're so engaged dun sa story and the whole
production, nakakatuwa. Sobrang, I'm so happy na na-invite ako dito. Kwento niya kakaiba ang konseptong ito ng KDR Music House. I like this lot kasi like right now kasi with everything na uso ngayon like technology and everything, social media, everything is online now. And to see something like this na live drama, live film, it's so inspiring. Actually, like we need to go back to the basics and we'll go back to the middle right again. And this is such a good program na may ganito pa rin na nakakatuwa. I'm just so happy na sana wag mawala yung ganito. Kasi parang for artists like me, nakakatuwa yung mga ganyan. Mga not just performers and singers and dancers, but for actors also, na parang pwede palang mangyari na merong acting and singing at the same time. It's almost like a musical play. It's so nice. Ganda. Unique experience naman kung ituring ng veteranang aktres na si Alice Dixon ang mapabilang sa Wish Street Concert na kombinasyon ng film, theater at live performances. Madami. I mean, the people that I met here that I got to work with, I think also the way that it was produced, nagbigay ako ng tiwala and it came out really nice. I hope it won't be the last. I look forward to another unique experience with all of you. Nagpapasalamat naman ang singer-songwriter sensation na si TJ Monterde at ang rock alternative band The Moonstar 88 dahil sa ibinigay na pagkakataong ito. Again, I take this as an opportunity. Hindi ko makakalimutan na experience na to kasi pinili ako ng KDR na mag-perform din dito, so masayang-masaya ako and chance yun hindi lahat nabibigyan ng chance na ganun. And very happy kasi nga may tiwala sila sa originals ko na pwede kong kantahin na part ng film nila and kaharap ng lahat ng wishes namin. Collaboration siya with KDR actually. Kasi yung storyline ng Memoa ngayon, pasok na pasok yung mga songs namin. So parang may mga pin-propose kami na mga several songs tapos from there namili sila, nag-shortlist. So we appreciate that We like the very collaborative style of working with you guys. So salamat sa inyo. Thank you. Kabilang din sa mga inabangang performances ng Wishers, ang up-and-coming artist na si Haki. At ang singer-songwriter na si Pinyao. Ang Wish Street Concert na pinamagatang memoir ay kwento ng pag-ibig at pagkakaibigan na pinagbibidahan ni Alice Dixon. Why did he have to give his life to somebody na hindi naman niya kilala? Luella de Cordova. Jenna, I wish I have answers for that. Hindi ko alam, isasagot ko talaga sa'yo. Joshua Junicio. Ask you a question. Have you ever fallen in love? Devon Seron. Nung time na nahuli tayo, na nangongopya during our quiz. Tayo yan. Tayo yan. At Shira Diaz. Nick, alam mo na I'll be lost kapag tumigil ka sa pag-aaral. Ano mang pangyayari sa ating buhay, malungkot man o masaya, dapat pa rin natin itong pahalagahan dahil mga alaala pa rin itong magandang balik-balikan. Abangan ang mga susunod pang serye ng Wish Street Concert na hindi lamang magbibigay kilig at saya, kundi kapupulutan ng aral sa buhay. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 1 na nagsasabi, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.